Arachnophobia, ang takot sa gagamba. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang arachnophobia. Ang takot sa gagamba. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Charney21. Salamat sa suggestion mo. Ang salitang arachnophobia ay galing sa Greek words na arachne, ibig sabihin ay spider, at phobos, ibig sabihin ay fear. Pero class, hindi lahat ng taong ayaw sa gagamba ay may arachnophobia. Normal lang ang makaramdam ng discomfort o pagkagulat kapag may spider. Ang phobia ay mas matindi at maaaring makagambala sa normal na buhay. Hindi lang ito simpleng ayoko sa gagamba. Para sa iba, pati lugar na posibleng may gagamba ay iniiwasan na. Dito pumapasok ang utak natin para itong security guard na laging naka-duty. Kapag may nakitang bagay na mukhang posibleng danger, mabilis nitong ina-activate ang warning system. Minsan, sobrang sensitive ng security guard na ito. Isang maliit na galaw ng gagamba. Alarm agad! Hindi na nito hinihintay na malaman kung dangerous ba talaga ang creature. Ang priority ng brain ay survival. Kaya minsan, ang isang harmless spider ay nagiging malaking emergency para sa ating katawan. May kakaibang combination ang gagamba na maaaring mag-trigger ng discomfort. Maraming legs, mabilis gumalaw, at hindi madaling hulaan ang direksyon. Pwede itong gumapang pakaliwa, kanan, pataas, o pababa. Para sa brain na gustong mag-predict ng movement, nakakainis yon. Para kang naglalaro ng video game pero ang kalaban ay walang instructions at hindi mo alam kung saan biglang lalabas. Kaya para sa taong takot sa gagamba, bawat galaw nito ay parang surprise attack. Importanteng malaman, class, na normal ang fear o disgust kapag nakakita ng gagamba. Protective response iyon ng katawan. Pero kapag ang fear ay sobrang tindi, persistent, at hindi na proportional sa actual threat, maaaring specific phobia na ito. Halimbawa, may taong ayaw lang lumapit sa spider, pero ang taong may severe arachnophobia ay maaaring hindi pumasok sa isang kwarto dahil iniisip niyang baka may gagamba roon. Maaari ring maapektuhan ang sleep, work, school, travel, at daily activities. Kapag na-trigger ang matinding fear, hindi lang utak ang involved. Sumusunod ang buong katawan. Maaaring bumilis ang heartbeat, maging mabilis ang paghinga, pagpawisan, manginig, manigas ang muscles, o makaramdam ng matinding urge na tumakas. Ito ang fight or flight response. Ang katawan ay naghahanda para harapin ang perceived danger. Ang nakakatawa lang, class, minsan ng danger ay isang gagambang mas maliit pa sa daliri. Pero para sa nervous system, parang may national emergency. Maraming posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng arachnophobia. Isa rito ang conditioning. Kapag nakaranas ang isang tao ng frightening experience involving a spider, maaaring may ugnay ng brain ang gagamba sa danger. Halimbawa, kung noong bata ka ay biglang nahulog ang spider sa balikat mo at sobrang natakot ka, maaaring maging strong memory iyon. Paglipas ng panahon, kahit harmless spider lamang ang makita mo, maaaring bumalik ang dating fear response. Hindi lang personal experience ang dahilan. Maaari ring matutunan ang fear
sa pamamagitan ng observational learning. Kapag bata pa tayo, marami tayong natututunan sa pagmamasid sa ibang tao. Kung palagi nating nakikita na sobrang natatakot ang isang adult kapag may gagamba, maaari nating matutunan na ang spider ay something dangerous. Parang unofficial family lesson na naipapasa mula generation to generation. Ang problema, hindi lahat ng lesson na natututunan natin habang bata ay scientifically accurate. May mga scientist na nagmumungkahi na maaaring may evolutionary component ang ilang fears. Sa history ng humanity, may mga hayop at environmental threats na kailangang bantayan. Kaya maaaring naging useful sa survival ang pagiging sensitive sa certain shapes, movements, at creatures. Pero hindi ibig sabihin nito na automatic na magiging arachnophobic ang lahat. Complicated ang development ng phobias. Genetics, environment, learning, personal experience, at individual brain responses ay maaaring may iba't ibang contributions. Iba-iba rin ang perception ng mga tao. Para sa isang tao, ang gagamba ay maliit na animal na naghahanap lang ng pagkain. Para naman sa taong may arachnophobia, ang parehong spider ay parang final boss na biglang nag-spawn sa maling lugar. At mahilig talaga ang spiders sa surprise appearances. Nasa banyo ka, may spider. Naglilinis ka ng cabinet, may spider web. Binuksan mo ang lumang kahon, surprise. Minsan, parang mas organized pa ang schedule ng gagamba kaysa sa atin. Good news, class! May treatments para sa specific phobias. Isa sa commonly used approaches ay Cognitive Behavioral Therapy o CBT. Tinutulungan nito ang isang tao na maintindihan ang connection ng thoughts, emotions, at behaviors. Meron ding exposure-based approaches kung saan unti-unting hinaharap ang feared object o situation sa controlled at safe environment. Ang importanteng word ay gradual. Kaya tandaan ninyo, class, ang takot ay hindi laging nangangahulugan na may tunay na panganib. Minsan, ang utak lang natin ay sobrang protective. Kung ang fear ay nagsisimula ng kontrolin ang iyong buhay, may mga taong trained para tumulong. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Hanggang sa muli, class!